Ang pangalan ko ay Arabella Santos at ito ang kwento kung paano ko sinira ang lahat. Nakatitig ako sa maliit na screen ng cellphone sa aking harapan. Isang luma at mumurahing modelo. Malayo sa buhay na dati kong kinalakihan. Dito sa maliit na kwartong ito, kung saan ang tanging maririnig ay ang ugong ng electric fan at ang sarili kong paghinga, sisimulan kong ilahad ang katotohanan. Ang katotohanang sumunog sa aming paraiso at nag-iwan sa akin ng abo at pagsisisi. Pinindot ko ang record button. Huminga ako ng malalim. Hinayaang kumawala ang hangin kasama ng bigat na matagal ko nang dinadala. Nagsimula ang lahat sa isang hapunan. Isang hapunan na katulad din ng daan-daang hapunan na naranasan ko na sa loob ng mansyon kung saan ako lumaki. Ang aming dining table ay gawa sa solidong nara, sapat ang haba para sa 20 tao. Ngunit sa gabing iyon, tulad ng maraming gabi, 3 lang ang nakaupo. Ako sa isang dulo, si Mama, si Elara Valencia Reyes, sa kabilang dulo, at isang bakanting upuan sa pagitan namin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aming MGA Cubiertos na tumatama sa mamahaling plato. Perpekto ang lahat. Ang pagkain, ang pagkakaayos ng MGA bulaklak sa gitna, ang sinag ng chandelier sa aming MGA baso. Lahat perpekto, maliban sa katahimikan. Isang katahimikang masakit sa tainga. "How was school, Ara?" Tanong ni Mama. Hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone na nakapatong sa tabi ng kanyang plato. Ang boses niya ay kalmado at kontrolado. Parang boses ng isang CEO sa isang board meeting, hindi ng isang ina sa kanyang anak. "Okay lang po," sagot ko. Gusto ko sanang sabihin na nanalo ako sa isang art contest. Gusto ko sanang ikwento na pinuri ng professor ko ang aking gawa. Pero alam kong isang tango at isang mabilis na "that's good" lang ang makukuha ko bago bumalik ang kanyang atensyon sa kumikinang na screen. Kaya nanahimik na lang ako. Ito ang buhay ko. Isang magandang hawla na gawa sa ginto, pero hawla PA rin. At sa gitna ng malamig na hapunan na yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco Reyes, ang aking stepfather. Para siyang isang mainit na sinag ng araw na biglang pumasok sa isang madilim na silid. Ngumiti siya at tila lumiwanag ang buong kwarto. Ang kanyang nangiti ay hindi kailanman pilit, laging abot, hanggang sa kanyang MGA mata. "I'm so sorry. I'm late. Grabe ang traffic," sabi niya. Ang boses niya'y malalim at puno ng buhay. Lumapit siya kay Mama at hinalikan ito sa pisngi. Isang kilos na hindi tinugunan ni Mama ng higit PA sa isang bahagyang pag-angat ng tingin. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ako ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. "Ara," sabi niya, at ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko ay parang musika. "May pasalubong ako sa'yo." May kinuha siya mula sa kanyang leather briefcase. Isang libro. Hindi lang basta libro. Ito ang librong matagal ko nang hinahanap. Isang first edition copy ng paborito kong classic novel. "Sir Marco, paano niyo po nahanap to?" Nanginginig ang boses ko sa tuwa. Napatayo ako at kinuha ang libro. Niyakap ito ng mahigpit. "May MGA paraan ako," sabi niya, sabay kindat. "Nakita kong hinahanap mo online nung isang araw." Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Napansin na niya. Sa lahat ng abala sa mundong ito, napansin niya ang isang maliit na bagay na mahalaga sa akin. Samantalang si Mama, na nasa kabilang dulo lang ng lamesa, ay hindi man lang napansin ang namumuong luha ng kaligayahan sa aking MGA mata. "Salamat po," sabi ko. Ang boses ko'y halos pabulong. "Anything for my favorite girl," sagot niya, at ang nangiti niya ay mas lalong lumawak. Maya-maya, habang nag-uusap sila ni Mama tungkol sa negosyo, naramdaman kong may mali sa kwintas na suot ko.
Isang simpleng silver necklace na bigay PA ng yumaong ama ko. Sinubukan kong ayusin ang clasp sa aking batok, pero hindi ko maabot. Napansin ni Marco ang pagkabahala ko. May problema ba, Ara? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Yung kwintas ko po, parang natanggal yung lock. Sabi ko, medyo nahihiya. Halika, tingnan ko. Tumayo siya at lumapit sa likuran ko. Ang kanyang presensya ay napakalakas. Naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Isang halo ng sandalwood at bergamot. Naramdaman ko ang init ng kanyang MGA daliri sa aking batok habang inaayos niya ang maliit na lock. Isang kuryenteng hindi ko inaasahan ang gumapang sa aking buong katawan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pagdampi ng kanyang balat sa akin ay nagtagal ng ilang segundo. Ngunit para sa akin, parang huminto ang oras. Nang matapos siya, hindi niya agad inalis ang kanyang kamay. Nanatili ito doon. Ang dulo ng kanyang daliri ay bahagyang dumadampi PA rin sa aking balat. Ayan, okay na. Bulong niya, ang kanyang hininga ay malapit sa aking tainga. Tumangulang ako, hindi makapagsalita. Naramdaman ko ang pag-init ng aking MGA pisngi. Bumalik siya sa kanyang upuan na parang walang nangyari, pero para sa akin, may nagbago na. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang alaala ng pagdampi ng kanyang MGA daliri ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ang kuryente, ang init, ang tibok ng puso ko. Bumangon ako para uminom ng tubig. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ayokong gumawa ng ingay. Madilim ang buong bahay. Tanging ang liwanag lang ng buwan mula sa malaking bintana sa sala ang nagsisilbing ilaw. Habang papalapit ako sa kusina, may naaninag akong isang anino sa may sala. Si Marco. Nakatayo siya doon, nakatalikod sa akin, nakatingin sa labas ng bintana. Pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ko. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang litrato. Luma na at lukot-lukot. Mula sa kinatatayuan ko, hindi ko makita kung ano ang nasa litrato. Ngunit nakikita ko ang paraan ng paghawak niya dito, mahigpit, na para bang hawak niya ang isang bagay na napakahalaga o isang bagay na kinamumuhuyan niya ng lubos. Hindi ko na malaya na nakagawa ako ng isang maliit na ingay nang tumapak ako sa isang gumagalaw na parte ng sahig. Sa isang iglap, nagulat si Marco. Mabilis PA sa 4:00 niyang itinago ang litrato sa bulsa ng kanyang pantalon. Pagharap niya sa akin, ang mukha niya ay puno ng pagkabigla, halos takot. Ang ngiti at init na lagi niyang ipinapakita ay biglang nawala. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, hindi ang anghel na tagapagligtas ko ang nakita ko, kundi isang estranghero na may itinatagong madilim na sikreto. Ang imahe ni Marco na nagtatago ng litrato ay hindi nawala sa isip ko kinabukasan. Sumabay ito sa akin sa almusal, sa biyahe papuntang eskwela, at maging sa gitna ng klase. Sino ang nasa litratong yun? Bakit kailangan niyang itago ito na parang isang krimen? Nang gabing iyon, sinadya kong hintayin siyang umuwi. Naabutan ko siya sa library, nag-aayos ng ilang dokumento. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Sir Marco? Panimula ko, at agad siyang lumingon. Ang pamilyar na ngiti ay muling sumilay sa kanyang MGA labi. Ara, may kailangan ka? Yung litrato po kagabi, diretsahan kong sabi. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga, bago ito napalitan ng malumanay na pagtataka. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting may halong lungkot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang wallet at mula doon ay inilabas ang litratong nakita ko. Inabot niya ito sa akin. Ito ba? Kinuha ko ito. Isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Lahat sila ay masayang nakangiti. Pero ang litrato ay kupas na. Ang MJ gilid
ay lukot-lukot na. Ang una kong pamilya. Mahinang sabi ni Marco. Matagal na silang wala. Car accident. Parang isang malaking bato ang bumagsak sa aking dibdib. Iya. Konsensya. Paumanhin po. Hindi ko po alam. Sabi ko, ibinabalik sa kanya ang litrato. Okay lang, Ara. Hindi ko ito madalas ipakita kahit kanino. Kahit sa mama mo. Sabi niya, maingat na ibinabalik ang litrato sa kanyang wallet. May MGA sakit na mas mabuting sarilinin na lang. Tumango ako. Naramdaman ko ang pamilyar na pag-init ng aking MGA mata. Ang lalaking ito ay may daladalang sariling bigat. Pero heto siya, laging may panahon para sa akin. Habang ako, hinusgahan ko siya agad. Mula sa gabing iyon, mas lalo PA kaming naging malapit. Ang maliit na pagdududang naramdaman ko ay napalitan ng mas malalim na paghanga at simpatiya. Isang Sabado ng umaga, nagpa siya akong magpaturo sa kanyang mag-drive. Pumayag siya agad. Sa loob ng maluwag na subdivision, sinimulan niya akong turuan. Dahan-dahan lang sa clutch. Paalala niya, ang boses niya'y kalmado. Nanginginig ang MGA kamay ko sa manibela. Sa tuwing mamamatayan ako ng makina, hindi siya nagagalit. Ngumingiti lang siya at sinasabing, ulit, ganyan talaga sa simula. Sa isang pagkakataon, nang liliko na kami, nalito ako sa gagawin. Mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko na nasa manibela para itama ang direksyon at muli, naramdaman ko ito. Ang kuryente. Ang kanyang kamay ay malaki at mainit. Nanatili ito doon, mas matagal kaysa sa kinakailangan. Ramdam na ramdam ko ang bawat guhit sa kanyang palad, ang bigat ng kanyang pagdampi. Hindi ako humihinga. Nakatingin lang ako sa aming MGA kamay na magkapatong. Nang matapos ang liko, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay. Hindi kami nagkatinginan, pero alam kong pareho naming naramdaman yon. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay biglang napuno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang tensyon na nakakakilig at nakakatakot. Lumipas ang MGA araw. Isang gabi, may usapan kami ni Mama na manonood ng sine. Isang buong linggo ko itong hinintay. Bihis na ako at handa nang umalis nang biglang tumawag siya. Ara anak, I'm so sorry. Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay nagmamadali. May bigla ang meeting sa company. Hindi ako makakarating. Bawi na lang ako next time. Pero ma, I have to go. Bye. At ibinaba na niya ang telepono. Nakatayo ako sa gitna ng aking kwarto. Suot ang damit na pinili ko PA para sa gabing iyon. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot ng pagkabigo. Para saan PA ang lahat ng ito? May kumatok sa aking pinto. Si Marco. Ready ka na yata? Tanong niya. Nakangiti. Nakita niya ang pagbagsak ng aking MGA balikat. Oh, tinawagan ka na ng mama mo. Tumango lang ako. Pinipigilan ang aking MGA luha. Sayang naman ang ganda ng ayos mo kung dito ka lang sa bahay, sabi niya. Alam ko na. Tayo na lang ang manood. My treat. Napatingin ako sa kanya. Talaga po? Oo naman. Halika na. Bago PA tayo malate. Ang gabing nagsimula sa pagkabigo ay naging isa sa MGA pinakamasayang gabi ng buhay ko. Sa loob ng sinehan, habang kumakain kami ng popcorn, nagtatawanan kami na parang kami lang ang tao doon. Pagkatapos ng pelikula, dumaan PA kami para kumain ng ice cream. Habang pauwi, sa loob ng sasakyan, hindi ko napigilang magsalita. Salamat po, Sir Marco. Iniligtas niyo ang gabi ko. Wala yon, sabi niya. Ang tingin ay nasa daan. Alam mo, Ara, you deserve to be happy. You deserve someone who makes time for you. Ang MGA salita niya ay tumagos sa puso ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang taong nakakaintindi talaga sa akin. Sa lalim ng nararamdaman ko, hindi ko na napigilan ang sarili. Minsan po,
Pakiramdam ko invisible ako sa sarili kong bahay. Umamin ako, ang boses ko'y nanginginig. Pakiramdam ko, anino lang ako ni Mama, ng company, ng lahat. Itinabi ni Marco ang sasakyan sa isang tahimik na bahagi ng kalsada. Humarap siya sa akin. Ang kanyang MGA mata ay puno ng simpatya. Hindi ka anino, Ara. Sabi niya, ang boses niya ay malumanay. Nakikita kita. At ang nakikita ko ay isang maganda, matalino, at kahanga-hangang dalaga. Ang kanyang MGA salita ay parang gamot na humaplos sa sugat na matagal ko nang dinadala. At sa sandaling iyon, ang luhang kanina ko PA pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ko alam kung paano, pero bigla na lang akong napahagulgol. Umiyak ako para sa lahat ng gabing mag-isa ako, para sa lahat ng pagkakataong naramdaman kong hindi ako mahalaga. Naramdaman ko ang paglipat ni Marco. Hinila niya ako papalapit sa kanya para sa isang yakap. Isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Hinayaan ang sarili kong maging mahina sa harapan niya. Ang kanyang yakap ay mahigpit at sigurado. Amoy na amoy ko ang kanyang pabango. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking pisngi. Isang malakas at ritmikong tunog na unti-unting nagpakalma sa akin. Hinaplos niya ang aking buhok. Ang kanyang MGA daliri ay dahan-dahang gumagalaw na para bang sinasabi niyang, nandito lang ako. Nang humupa na ang aking pag-iyak, nanatili kami sa ganoong posisyon. Ako, nakasandal sa kanya. Siya, nakayakap sa akin. Isang katahimikang komportable at puno ng pangunawa. Salamat po, bulong ko. Ang boses ko'y paos. Shh, sabi lang niya. Wala kang dapat ipagpasalamat. Dahan-dahan akong umayos ng upo. Medyo nahihihiya sa aking biglaang pag-iyak. Pinunasan ko ang aking MGA luha. Pasensya na po. Huwag kang humingi ng tawad dahil sa nararamdaman mo. Sabi niya, ang kanyang MGA mata ay seryosong nakatitig sa akin. You deserve so much more, Ara. Nagpatuloy kami sa pag-uwi. Walang nagsasalita. Pero ang hangin sa pagitan namin ay nag-iba na. Hindi na ito simpleng pag-aalala ng isang stepfather sa kanyang stepdaughter. Mayroon ng mas malalim. Isang koneksyon na pareho naming nararamdaman pero hindi namin masabi. Kinabukasan, nagkaroon ng malaking pagtatalo sa pagitan namin ni Mama. Isang bagay tungkol sa kursong gusto kong kunin sa kolehiyo. Gusto niya akong mag-business para may susunod sa yapak niya. Pero ang puso ko ay nasa sining. Art? Anong gagawin mo dyan, Ara? You will starve. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa aming malaking sala. Hindi naman po lahat ng bagay ay tungkol sa pera. Ma, sagot ko. Ang frustrasyon ay namumuo sa aking lalamunan. Don't be naive. Pera ang nagpapatakbo ng mundo. Pera ang nagbibigay sa'yo ng lahat ng luho mo. Hindi ko po hiningi ang MGA ito. Ang gusto ko lang ay suportahan niyo ako. Naramdaman ko ang pag-init ng aking MGA mata. This discussion is over. Magbo-business ka. That's final. Tumalikod na siya at naglakad paalis. Tinapos ang usapan tulad ng lagi niyang ginagawa. Para akong sinampal. Ang sakit, ang bigat. Tumakbo ako paakyat sa aking kwarto. Isinara ang pinto ng malakas at ibinagsak ang sarili sa kama. Doon, muli akong umiyak. Umiyak ako sa galit at sa pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ilang sandali lang, may kumatok. Ara? Ang boses ni Marco. Hindi ako sumagot. Ayokong makita ni Numan na ganito ako kahina. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok siya at maingat na isinara ito sa kanyang likuran na parang pumapasok sa isang sagradong lugar. Nakita niya akong nakasubsob sa unan, nanginginig ang MGA balikat sa bawat hikbi. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa gilid ng aking kama. Ang bigat ng kanyang pag-upo ay naramdaman ko sa kutsyon.
Nanatili kaming ganoon ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang aking MGA iyak. Ang kanyang tahimik na presensya ay mas nakakagaan ng loob kaysa sa anumang salita. Hindi niya ako pinilit na magsalita. Hinintay niya lang ako. Nang sa wakas, ay naubos na ang aking MGA luha. Dahan-dahan akong bumangon. Basang-basa ang aking pisngi at sigurado akong namumula ang aking MGA mata. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Narinig ko, sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay mahinahon. Tumangulang ako. Huwag mong isipin ang sinabi niya. Pagpapatuloy niya. Ang pangarap mo, valid iyon. Mahalaga iyon. Ang simpleng MGA salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas sa huling harang ng aking puso. Tumingala ako at sinalubong ang kanyang MGA mata. Sa MGA mata niya, wala akong nakitang paghusga. Ang nakita ko lang ay pag-unawa. Isang dalisay at malalim na pag-unawa na hindi ko kailanman nakita sa MGA mata ng sarili kong ina. Bakit po ganito? Tanong ko. Ang boses ko'y basag at halos pabulong. Bakit parang ikaw lang ang nakakaintindi sa akin? Hindi siya sumagot agad. Ang kanyang MGA mata ay hindi bumibitiw sa akin na para bang binabasa niya ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang distansya sa pagitan namin sa kama ay unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, ang hangin sa paligid namin ay bumigat. Napuno ng isang emosyong matagal nang nagbabadyang kumawala. Ang mukha niya ay papalapit sa akin. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang malakas na tambol sa loob ng aking dibdib. Nakikita ko ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang maliliit na guhit sa gilid ng kanyang MGA mata. Ang paraan ng bahagyang pagbuka ng kanyang MGA labi. Ang buong mundo ko ay lumiit at tanging siya na lang ang nakikita ko. Huminga siya ng malalim. Huminto siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Naghihintay, nagtatanong. Hinahayaan akong magpasya. At sa katahimikan na yon, sa gitna ng aking kalungkutan at pagkalito, ang tanging naisip ko ay ang kaginhawahang maibibigay niya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Ang kanyang pagdampi ay napakalambot, napakabait, na para bang ako ay isang bagay na napakahalaga at babasagin. Pumikit ako, ninamnam ang init na dulot ng kanyang palad sa aking balat. Nang imulat ko ang aking MGA mata, nakita ko ang isang bagay sa kanyang tingin. Isang matinding pagnanasa na hinaluan ng pag-aalinlangan. Isang digmaan sa loob niya. Ngunit sa huli, ang pagnanasa ang nanalo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at sa isang sandaling parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Idinampi niya ang kanyang MGA labi sa aking noo. Isang halik na puno ng pag-aalaga. Isang halik na ligtas. Ngunit hindi doon natapos. Nanatili siyang malapit. Ang kanyang MGA mata ay bumaba mula sa aking noo, dumaan sa aking MGA mata, sa aking ilong, at sa huli, tumigil sa aking MGA labi. Ang hininga ko ay nag-init. Ang tibok ng aking puso ay halos bumasag sa aking MGA tadyang. Ito na yon. Ang sandaling pareho naming iniiwasan, pero pareho ring inaasam. Ang pagtawid sa isang linyang hindi na namin maaaring balikan, PA. Ang kanyang tingin ay isang tanong, at ang bahagyang pag-angat ng aking baba ay ang aking sagot. Ang bahagyang pag-angat ng kanyang baba. Iyon lang. Isang maliit na kilos, isang tahimik na pahintulot, pero para sa akin, iyon na ang dilubyong matagal ko nang pinipigilan. Ang awit ng sirena na hindi ko na nagawang labanan. Dapat akong tumayo. Dapat akong umalis. Dapat kong sabihin na mali ito. Ito ang sinisigaw ng bahagi ng utak ko na binuo ng galit at ng planong pinaghirapan ko ng maraming taon. Pero hindi ko magawa. Dahil sa MGA mata niya,
Nakita ko ang isang gutom na katulad din ng sa akin. Isang pagkagutom sa pag-unawa, sa pagkalinga, sa pakiramdam na may isang taong tunay na nakakakita sa'yo. Mas maaga ng araw na yon, bago PA ang sigawan nila ni Elara, tinitigan ko ang litratong laging nasa aking wallet. Ang aking ama, ang aking ina, at ako, isang batang lalaki na ang tanging alam ay kaligayahan. Isang pamilyang perpekto na winasak at ginawang abo. At sino ang may gawa? Ang ama ni Arabella, ang pamilya ni Elara. Gagawin ko ang lahat para sa kanila, para sa hustisya. Bulong ko sa aking sarili habang tinititigan ang kupas na larawan. Iyon ang aking mantra, ang aking Biblia. Ngunit ngayong kaharap ko na siya, ang anak ng taong sumira sa akin, wala akong makitang demonyo. Ang nakikita ko lang ay isang anghel na may MGA basag na pakpak. Isang anghel na humihingi ng saklolo. At ako, na dapat sana'y magiging tagapagwasak niya, ay gustong maging tagapagligtas. Wala si Elara. Nasa Singapore para sa isang business conference, kami lang dalawa sa malawak at tahimik na mansyon na ito. Para kaming nasa sarili naming mundo. Isang mundo kung saan walang tama at mali. Tanging ang nararamdaman lang. Ibinaba ko ang aking ulo at sinakop ang kanyang MGA labi. Ang unang segundo ng halik ay isang pagsabog, isang pag-angkin at isang pagsuko na magkasabay. Lahat ng tension, lahat ng pinigilang pagnanasa sa loob ng nagdaang MGA buwan ay biglang kumawala. Hindi siya pumalag. Sa halip, lalo PA siyang kumapit. Ang kanyang MGA kamay ay umakyat sa aking batok. Ang kanyang MGA daliri ay isiniksik sa aking buhok na para bang natatakot siyang bibitaw ako. Hindi ko magagawa kahit nagugustuhin ko. Ang halik ay lumalim, naging desperado. Ito ay halik ng dalawang taong nalulunod na sa wakas ay nakahanap ng hangin sa isa't isa. Ako ang unang bumitaw. Pareho kaming naghahabol ng hininga. Nakadikit ang aming MGA noo. Ang kanyang MGA mata ay nakapikit. Ang kanyang MGA labi ay mamula-mula at bahagyang nakaawang. Marco? Bulong niya sa pangalan ko. At ang tunog niyon mula sa kanyang bibig ay parang isang kasalanan at isang basbas. Binuhat ko siya. Wala nang salitaan. Walang nang pag-aalinlangan. Dinala ko siya palabas ng kanyang kwarto at papasok sa akin. Isinara ko ang pinto gamit ang aking paa na nag-iwan sa amin sa dilim na tanging sinag lang ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay liwanag. Bawat halik ay isang kasalanan. Bawat haplos ay isang pagtataksil. Alam ko yon. Nararamdaman ko ang MGA multo ng aking nakaraan na sumisigaw sa aking isipan. Tinatawag akong traidor sa sarili kong misyon. Ngunit ang init ng balat ni Ara, ang tunog ng kanyang MGA ungol, ang paraan ng pagtawag niya sa aking pangalan. Lahat ng yon ay mas malakas. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mapanlinlang na liwanag ng buwan, sa kama, kung saan ako dapat nagpaplano ng paghihiganti, doon namin sinira ang lahat ng panuntunan. Doon ko ipinagkanulo ang lahat ng pinaniniwalaan ko para sa isang kasalanang napakatamis. Isang kasalanang alam kong pagsisisihan ko, pero sa sandaling iyon, handa akong bayaran ang anumang halaga. Nang magising ako, kinaumagahan, sikat na ng araw ang tumatama sa aking mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan. Isang katahimikang hindi ko inasahan. Lumingon ako sa aking tabi. Naroon si Ara, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa at walang bahid ng kalungkutan na laging naroon. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa puting unan. Mukha siyang anghel, ang aking anghel. At kasabay ng pag-iisip na yon, bigla akong sinampal ng katotohanan. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking dibdib. Ano ang ginawa ko? Napatingin ako sa aking nightstand. Naroon ang litrato ng aking pamilya, nakatayo,
at parang nakatitig sa akin. Parang hinuhusgahan ako. Ipinagkanulo ko sila. Ipinagkanulo ko ang aking pangako. Ang babaeng ito, sa aking tabi, ang babaeng nagbigay sa akin ng kapayapaan sa isang gabi, ay ang mismong simbolo ng lahat ng nawala sa akin. Siya ang nag-iisang bagay na hindi dapat mangyari sa aking plano. Siya ang isang pagkakamali na maaaring sumira sa lahat. Kasabay ng pag-iisip na yon, umilaw at nag-vibrate ang aking cellphone sa nightstand. Isang text message mula sa aking kasabwat. Binuksan ko ito. 2 salita lang. Handa na ang lahat. Ang mensaheng dapat sana'y magbibigay sa akin ng pakiramdam ng tagumpay ay parang isang sentensya ng kamatayan. Ang plano ay aandar na. Ang huling yugto ng paghihiganti ay magsisimula na. At ako, nakakulong ako ngayon sa pagitan ng galit ng aking nakaraan at ng isang bawal na pag-ibig na kasisilang PA lamang. Ang kapayapaang naramdaman ko kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang sigurado at malamig na katotohanan. Sinira ko ang sarili kong MGA panuntunan at ngayon, wala nang atrasan. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, nagising akong mag-isa sa aking kama. Sa isang saglit, inisip kong panaginip lang ang lahat. Isang maganda at mapanganib na panaginip. Ngunit nang bumangon ako, naamoy ko ang kanyang pabango na bahagyang naiwan sa aking unan. Hindi iyon panaginip. Totoo ang lahat. Ang bawat halik, bawat haplos, bawat salitang ibinulong niya sa dilim. Ang sumunod na MGA araw ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Sa umaga, sa harap ni Mama at ng MGA kasambahay, kami ay ang perpektong stepfather at stepdaughter. Ngumingiti kami, nagbabatian ng may paggalang at nag-uusap tungkol sa MGA bagay na walang kabuluhan. Ngunit sa MGA, simpleng ngiting iyon ay may nakatagong pangako. Sa bawat pagdaplis ng aming MGA mata sa hapagkainan, may isang sikretong mensahe. Ang buong mansyon, na dati isang malamig na hawla, ay naging aming palaruan. Bawat sulok ay may potensyal para sa isang ninakaw na sandali. Ang buhay ko ay napuno ng 2 magkasalungat na damdamin. Isang nag-uumapaw na saya at isang nakakaparalisang takot. Ang saya ay dumarating sa hating gabi. Kapag sigurado na kaming tulog na ang lahat, dahan-dahan akong lumalabas ng aking kwarto at nagpupunta sa hardin sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng MGA bituin, hinihintay niya ako. Akala ko hindi ka na darating, sabi niya isang gabi. Hinila ako papalapit sa kanya sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Kailan ba kita hindi sinipot? Sagot ko. Ipinulupot ang aking MGA braso sa kanyang leeg. Doon sa dilim malaya kami. Walang Elara Valencia Reyes, walang pamilya, walang nakaraan. Tanging si Ara at si Marco lang. Nag-uusap kami tungkol sa lahat ng bagay. Sa MGA pangarap ko sa sining, sa MGA librong nabasa niya, sa MGA paborito naming pagkain. Sa MGA sandaling iyon, siya ang aking kakampi, ang aking kaibigan, ang aking lahat. Isang gabi, may inilabas siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya. Nanginginig ang MGO kamay ko nang buksan ko ito. Sa loob, isang napakagandang kwintas na may pendant na hugis buwan. Kumikinang ito kahit sa madilim na liwanag ng hardin. Marco, ang ganda, bulong ko. Pero hindi ko ito matatanggap. Masyadong mahal at paano kung makita ito ni Mama? Isuot mo lang kapag tayong 2 lang, sabi niya. Kinuha ang kwintas mula sa kahon. Ito ang sikreto natin. Isang paalala na sa mundo nating 2, ikaw ang buwan ko. Itinali niya ang kwintas sa aking leeg. Ang malamig na metal at ang mainit niyang MGA daliri ay nagdulot ng pamilyar na kuryente sa aking balat. Hinalikan niya ang aking batok at sa sandaling iyon, naramdaman kong ako na
ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Isinuot ko ang kwintas sa ilalim ng aking damit, isang sikretong kayamanan na malapit sa aking puso. Pero kasama ng saya ay ang takot. Sa tuwing umuuwi si Mama, ang buong bahay ay nag-iiba ng hangin. Nagiging maingat ang bawat kilos ko, ang bawat salita. Natatakot akong baka may makita siya sa aking MGA mata. Baka may mapansin siyang kakaiba sa paraan ng pagtingin namin ni Marco sa isa't isa. Isang hapon, habang nagkakape kaming tatlo sa sala, nagkataong nagkadikit ang aming MGA kamay ni Marco nang sabay naming abutin ang sugar bowl. Isang simpleng aksidente, pero para sa akin, parang isang malakas na kulog ang narinig ko. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Ang puso ko'y kumakabog. Tumingin ako kay Mama, pero abala siya sa pagbabasa ng isang business report. Hindi niya napansin. Nakahinga ako ng maluwag, pero ang takot ay nanatili. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang lumitaw ang maliliit na bitak sa perpektong imahe ni Marco. Isang araw, habang tinitingnan namin ang isang travel magazine, napaturo ako sa isang larawan ng isang magandang beach. Gusto kong makapunta dyan balang araw, sabi ko. Maganda dyan, sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa magazine. Para kang nasa Lian, Batangas. Oh, nakapunta na po kayo doon? Tanong ko interesado. Bigla siyang natigilan. Itinaas niya ang kanyang tingin at may nakita akong bahagyang pagkaalarma sa kanyang MGA mata bago ito mabilis na nawala. Hindi mabilis niyang sabi. Sabay tawa ng pilit. Narinig ko lang sa isang kaibigan. Hindi PA ako nakakarating doon. Hindi ko na yun pinansin. Pero kinagabihan, habang nakahiga ako sa aking kama, bumalik sa isip ko ang usapan na yon. Bakit kailangan niyang magsinungaling sa isang maliit na bagay? Ano ang masama kung nakapunta na siya sa Batangas? Marahil, guni-guni ko lang. Marahil, masyado lang akong nag-iisip. Pero ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, pumasok ako sa kanyang library. Iniwan ko doon kagabi ang librong ibinigay niya. Gusto ko sanang ibalik sa estante. Habang naglalakad ako papunta sa kanyang mesa, aksidente kong nasagi ang isang mataas na tumpok ng MGA lumang libro. Nagsilaglagan ng MGA ito sa sahig. Naku, bulong ko sa sarili. Dali-dali ko itong pinulot. Inaayos pabalik. Habang ginagawa ko yon, isang manipis at leather-bound na folder ang nahulog mula sa pagitan ng isa sa MGA libro. Bumukas ito sa sahig. Sa loob, isang luma at medyo naninilaw na dokumento. Diploma. Kinuha ko ito. Mula ito sa isang kilalang unibersidad. Nakasulat doon ang kurso, ang petsa ng pagtatapos, at ang pangalan ng nagtapos. Binasa ko ang pangalan, Marco Antonio de Villa. Napaupo ako sa sahig, hawak-hawak ang diploma, paulit-ulit kong binasa ang pangalan, umaasang nagkamali lang ako ng basa. Pero malinaw na malinaw ito, de Villa. Hindi Reyes. Sino si Marco Antonio de Villa? Ang lalaking minamahal ko, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng buong puso, ay nagsinungaling pala. Hindi lang tungkol sa isang lugar. Nagsinungaling siya tungkol sa kanyang buong pagkatao. Alam kong darating siya. Mula PA nang umalis ako sa kanyang kwarto kaninang madaling araw, alam kong isang malaking pagkakamali ang iwanan ng folder na yon sa library. Isang pagkakamali na dulot ng kapabayaan, isang kapabayaan na dulot ng isang gabing hindi ko dapat hinayaan. Nakaupo ako sa aking upuan sa library. Nakatitig sa isang business proposal, pero hindi ko ito binabasa. Ang isip ko ay nasa kanya. Sa bawat yabag na naririnig ko mula sa labas, inaasahan kong siya na yon. Ang galit at pag-aalala ay naghahalo sa loob ko. Galit sa sarili ko dahil sa pagiging careless. Pag-aalala sa kung paano ko ito itatama. Nang sa wakas ay pumasok siya. Hawak ang diploma na parang isang ebidensya sa isang paglilitis, huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong kontrolin ang sitwasyong ito.
Marco, sabi niya, at sa unang pagkakataon, hindi niya ginamit ang sir. Ang boses niya ay nanginginig pero may determinasyon. Sino si Marco Antonio de Villa? Tumayo ako. Hindi inalis ang tingin sa kanya. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha, ang takot, ang pagkalito, ang sakit. At ginamit ko yon. Ngumiti ako ng malungkot. Akala ko, mananatili na lang sikreto yan. Kinuha ko ang diploma mula sa kanyang kamay at tinitigan ito. Siya ako, Ara. O mas tamang sabihin, siya ang dati kong pagkatao. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang MGA mata. Magaling. Hindi ko maintindihan. Ang MGA de Villa ang tunay kong pamilya. Sabi ko, hinayaan kong magkaroon ng pait sa aking boses. Pero naulila ako ng maaga. Isang pamilya ang umampon sa akin. Mababait sila. Simple lang ang buhay nila. Sila ang MJ Reyes. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan. Ang pangalang Reyes ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ito ang pangalang ginamit ko para makabangon. Ito ang apelyidong dala ko nang makilala ko ang mama mo. Mas madali na lang na ito na ang panindigan ko. Ang nakaraan, masakit balikan. Tinitigan ko siya sa mata, ipinapakita ang lahat ng kahinaan na kaya kong pekehin. Patawarin mo ako. Kung hindi ko sinabi sa'yo, may MGA bagay na gusto ko na lang kalimutan. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Ang pagdududa ay dahan-dahang napalitan ng awa. Ang konsensya. Sorry, bulong niya. Napayuko. Hindi ko dapat pinakialaman ng MGA gamit mo. Ako ang mali. Tagumpay. Hinawakan ko ang kanyang baba at itinaas ito para magkatinginan kami. Wala kang kasalanan. Naiintindihan ko. Ang importante, alam mo na ngayon. At sana sa atin na lang muna ito. Tumango siya. Ang MGA matay nagsisimula ng mamasa-masa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Habang yakap ko siya, nakapikit. Ang tanging nasa isip ko ay kung gaano ako kabilis nakapagsinungaling. Kung gaano kadali manipulahin ang isang pusong nagmamahal. At sa unang pagkakataon, kinilabutan ako sa sarili ko. Kinahapunan, kailangan kong umalis. Mayroon akong isang pulong na hindi maaaring ipagpaliban. Isang pulong na bahagi ng madilim na nakaraan na pilit kong itinatago kay Ara. Nasa isang madilim na sulok kami ng isang parking garage sa Quezon City. Nakasandal ako sa aking sasakyan habang ang kaharap ko, si Rico, ay walang tigil sa pagyoyosi. Si Rico ang matalik na kaibigan ng aking ama. Isa siya sa iilang nakakaalam ng buong kwento. Isa rin siya sa nagudyok sa akin na maghiganti. Ang tagal naman yata, Marco. Sabi niya, ibinuga ang makapal na usok. Akala ko ba'y malapit nang bumagsak ang Valencia Holdings? Parang mas lalo ka pang nagpapakasaya sa buhay mayaman mo. May MGA bagay na hindi minamadali, Rico. Sagot ko, malamig ang boses. Bawat galaw ay dapat kalkulado. Kalkulado? O baka naman nakakalimot ka na? Humakbang siya palapit, ang kanyang MGA matay ng lilisik. Baka nakakalimutan mo na kung bakit mo ito sinimulan. Ang paghihirap ng MGA magulang mo, ang pagpapakamatay ng tatay mo dahil sa ginawa ng matandang Valencia na yon. Huwag mo akong pagsabihan na parang hindi ko alam ang ginagawa ko. Sagot ko, ang galit ay nagsisimulang umakyat sa aking lalamunan. Ako ang nawalan. Ako ang nagdusa. Huwag mong isipin na kahit isang segundo ay nakalimutan ko yon. Mabuti kung ganoon, sabi niya. Medyo umatras dahil nauubos na ang pasensya ko at ang pera ko. Kung hindi mo bibilisan, baka ako na mismo ang kumausap kay Elara. Isang banta. Hinawakan ko siya sa kwelyo at isinandal ng malakas sa pader na semento. Subukan mo, sabi ko. Ang boses ko'y mahina pero puno ng panganib. Subukan mong sirain ang lahat ng pinaghirapan ko at sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita PA
ng isa pang bukas. Itinulak niya ako palayo. Inayos niya ang kanyang damit. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kalma lang. Pareho lang naman tayo ng gusto. Ang sa akin lang, bilisan mo na. Bago PA may mangyaring hindi maganda. Tumalikod na siya at naglakad paalis. Iniwan akong mag-isa, kasama ng aking nag-aalab na galit. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang tanawing hindi ko inaasahan. Sa sala, nakaupo si Elara at Ara. Mayroon silang tinitingnang isang lumang photo album. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok ako sa pamilyang ito, nakita ko silang tumatawa. Magkasama. Hindi iyon tawa para sa MGA bisita. Hindi iyon pilit. Isang tunay at masayang tawanan sa pagitan ng mag-ina. Tingnan mo to, ma. Ang payat-payat mo, PA dito. Sabi ni Ara, itinuturo ang isang litrato. Hoy, anong payat-payat? Sexy ang tawag dyan. Sagot ni Elra. Pabirong hinampas ang braso ng anak. Ikaw nga dyan, mukha kang bola na may buhok. Nagpatuloy sila sa pagtatawanan. At ako, nakatayo sa may pintuan, nakatago sa dilim, parang isang magnanakaw na nanonood sa pamilyang ninanakawan niya. At sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang tumusok sa aking puso. Ito ang sisirain ko. Hindi lang isang kumpanya, hindi lang isang pangalan, kundi ito. Ang EMGA ng ngiti, ang EMGA alaala, ang pamilya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang paghihiganti ay hindi naging matamis sa aking panlasa. Naging mapait ito, lasang-lason. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa aking bulsa. Pinutol ang aking pag-iisip. Kinuha ko ito. Isang mensahe mula kay Rico. Binuksan ko ito. Walang text. Isang litrato lang. Isang litrato ni Ara. Kinunan mula sa malayo habang naglalakad siya palabas ng gate ng kanyang universidad. Nakangiti siya. Walang kamalay-malay na may nagmamasid sa kanya. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. Magandang bata. Sayang kung madadamay siya. Isang malamig na bakal ang tila humaplos sa aking gulugod. Ang banta ay hindi na lang tungkol sa plano, hindi na lang tungkol sa pera o kay Elara. Personal na ito at ang kahinaan ko, ang nag-iisang pagkakamali sa aking perpektong plano ay siya na palang gagamitin laban sa akin. Underscore, 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 underscore. Naniwala ako sa kanya. Buong puso kong tinanggap ang kwento niya tungkol sa pagiging ampon. Sino ba naman ako para kwestiyonin ang isang nakaraang puno ng sakit? Sa halip na magduda, lalo PA akong napalapit sa kanya. Ang sikreto niya ay naging sikreto ko na rin. Isang bigkis na nagpatibay, PA, lalo sa aming ipinagbabawal na relasyon. Inisip ko, tapos na. Wala nang MGA tanong, wala nang MGA lihim, pero may kasabihan, di ba? Ang kasinungalingan ay may maiikling MGA paa. Lumipas ang ilang linggo. Sinubukan kong kalimutan ang pangalang Devilla, ngunit parang isang tinik na bumaon sa aking isipan. Sa MGA gabing hindi ako makatulog, pumabalik ito. Devilla. Saan ko nga ba narinig ang pangalang yon? Isang hapon, habang gumagawa ako ng isang research paper para sa klase ko, napadpad ako sa MGA Digital Archives ng isang lumang national newspaper. Kinailangan kong maghanap ng MGA artikulo mula sa dekada 90. Habang nagtatype ako ng MGA keywords para sa aking paper, bigla na lang pumasok sa isip ko ang apelyido. Devilla. Isang kuryosidad na hindi ko mapigilan ang nagtulak sa akin. Sa search bar ng archive, tinype ko ang MGA salitang Devilla at business. Libo-libong resulta ang lumabas. Masyadong malawak. Sinubukan kong gawing mas espesipiko. Devilla at Valencia.
Wala. Sinubukan ko ulit. De Villa at Legacy. At doon, lumabas ito. Isang artikulo mula sa isang business section ng dyaryo, may petsang halos 20 taon na ang nakalipas. Ang headline, De Villa Textile Corp. Bumagsak. Itinuturong dahilan, agresibong taktika ng mas malaking kumpanya. Binuksan ko ang link. Dahan-dahan kong binasa ang bawat salita. Ang artikulo ay tungkol sa isang maliit, family-owned na textile company na biglang nalugi at nagsara. Ayon sa MGA source, ang pagbagsak ay sanhi ng hostile takeover tactics ng isang mas malaki at mas makapangyarihang korporasyon na gustong pumasok sa industriya ng tela. Pinangalanan ng artikulo ang korporasyong yon. Valencia Legacy Holdings, ang kumpanya ng pamilya ko, ang kumpanya ng aking ama. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Nagkataon lang ba ito? Maraming De Villa sa Pilipinas. Marahil ay iba ito. Ngunit nagpatuloy ako sa pagbabasa. Binanggit sa artikulo ang pangalan ng may-ari at CEO ng De Villa Textile Corp, Antonio De Villa Sr. at ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana, Marco Antonio De Villa Jr. Ang aking hininga ay tila naipit sa aking lalamunan. Hindi maaari. Nag-scroll ako pababa. Ang aking MGA daliri ay nanginginig sa mouse. At sa pinakailalim ng artikulo, may isang maliit, medyo malabong litrato. Isang litrato ng pamilya De Villa. Nakita ko ang isang mas matandang lalaki, si Antonio Sr. Sa tabi niya, isang babaeng may malungkot na ngiti. At sa pagitan nila, isang batang lalaki na nasa high school PA lang. Payat siya, may suot na salamin, at ang kanyang nangiti ay pilit. Pero kahit malabo ang larawan, kahit gaano PA siya kabata noon, kahit iba ang kanyang ayos, kilala ko ang MGA matang yon. Ang MGA matang tumititig sa akin tuwing gabi sa hardin. Ang MGA matang puno ng pag-aalaga ng umiiyak ako. Ang MGA matang puno ng pagnanasa nang una niya akong hinalikan. Siya nga, si Marco. Napahawak ako sa aking bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang tibok ng aking puso ay napakabilis, parang gusto nang kumawala sa aking dibdib. Ang kwento niya, ang pagiging ampon, ang pamilya Reyes. Lahat kasinungalingan. Hindi siya naulila sa isang car accident. Ang pamilya niya ay winasak. At ang pumatay sa kanila ay ang sarili kong pamilya. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa aking isipan. Ang paglitaw niya sa buhay namin. Ang perpektong paraan ng panunuyo niya kay mama. Ang pagiging malapit niya sa akin. Ang bawat ngiti, bawat pag-aalala, bawat mahal kita na ibinulong niya. Hindi ito pag-ibig, hindi ito tadhana. Isa itong plano, isang perpektong kalkuladong plano ng paghihiganti. At ako ay hindi anghel sa kanyang paraiso. Hindi ako ang kanyang buwan. Isa lang akong kasangkapan, isang piyesa sa kanyang laro. Ang pinakamadaling paraan para makapasok, ang pinakamahina, ang pinakauhaw sa pagmamahal, ang sakit. Ang sakit ay parang isang matalim na punyal na biglang itinarak sa aking puso at dahan-dahang inikot. Mas masakit PA ito sa pagtataksil sa aking ina. Dahil hindi lang katawan ko ang ibinigay ko sa kanya. Ibinigay ko ang aking tiwala, ang aking kaluluwa, at lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang aking MJ binti ay nanginginig. Kailangan kong makausap siya. Kailangan kong marinig mula sa kanya mismo. Dala-dala ang aking cellphone kung saan nakasave ang screenshot ng artikulo. Lumabas ako ng aking kwarto. Ang bawat hakbang pababa ng hagdan ay parang isang hakbang papalapit sa aking sariling kamatayan. Nakita ko siya sa sala, nagbabasa ng libro, mukhang kalmado at payapa. Ang parehong imahe ng kabaitan na minahal ko. Ngunit ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang halimaw
na nagtatago sa ilalim ng isang perpektong maskara. Tumayo ako sa gitna ng library. Ang cellphone ko ay nanginginig sa aking kamay. Tumingala si Marco mula sa kanyang binabasa. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang MJ labi nang makita niya ako. Pero agad itong naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa aking muka. Ara, may problema ba? Tanong niya. Ibinaba ang libro at tumayo. Hindi ako sumagot. Naglakad ako palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Iniharap ko sa kanya ang screen ng aking cellphone. Ipaliwanag mo to, sabi ko. Ang boses ko'y malamig at walang emosyon. Isang kalamay na hindi ko alam kung saan nanggaling. Tumingin siya sa screen. Nakita ko ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa kanyang MGA mata sa loob lang ng ilang segundo. Pagkabigla, pagkatakot, at sa huli, isang bagay na hindi ko inaasahan, pagsuko. Tila isang sundalong pagod ng lumaban. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Ang maskara ay natanggal na. Saan mo nahanap yan? Tanong niya. Ang boses niya ay pagod. Hindi yan ang tanong, Marco. O dapat ko bang sabihing Marco Antonio de Villa Jr.? Diniinan ko ang bawat pantig ng kanyang tunay na pangalan. Napapikit siya ng mariin. Ara, pakinggan mo ako. Pakinggan ka. Para ano? Para pakainin mo na naman ako ng MGA kasinungalingan mo? Nagsimula nang manginig ang boses ko. Ang kalamay na nararamdaman ko kanina ay unti-unti nang natutunaw. Napapalitan ng nag-aalab na galit at sakit. Yung pagiging ampon mo, ang pamilya Reyes. Lahat ba yun katang-isip lang? Lahat ba yun parte ng plano mo? Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ay isang nakakabinging pag-amin. Sumagot ka. Sigaw ko. At sa wakas, bumagsak ang unang butil ng luha. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong nagkakamali lang ako. Sabihin mo sa akin na minahal mo ako. Lumapit siya sa akin. Sinubukang hawakan ang aking MGA braso pero mabilis akong umatras na parang napaso. Huwag. Huwag mo akong hahawakan. Ara, totoo ang lahat ng nasa artikulo. Umamin siya sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Oo, ako ang anak ni Antonio de Villa. At oo, ang kumpanya ng ama mo ang sumira sa amin. Kinuha nila ang lahat. Ang negosyo, ang dignidad, ang buhay ng aking ama. Ang bawat salita niya ay parang suntok sa aking sikmura. So, totoo nga, ang kinakatakutan ko ay nasa harap ko na. Kaya ka nandito, bulong ko, mas para sa sarili ko kaysa sa kanya, para maghiganti. Sa simula, oo, sabi niya. Ang kanyang MGA mata ay desperadong nakatitig sa akin. Iyon ang plano. Pumasok sa pamilya ninyo, kunin ang tiwala ni Elara, at dahan-dahang bawin ang lahat ng kinuha ninyo sa amin. Iyon lang dapat. Isang malinis na business transaction. Business transaction? Natawa ako ng walang saya. At ako? Saan ako sa business transaction mo na yan? Ako ba ang collateral? Ang down payment? Hindi. Mabilis niyang sagot. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang gulat at takot sa kanyang mukha. Hindi ka kasama sa plano, Ara. Ikaw. Ikaw ang hindi ko inaasahan. Humakbang siya ulit palapit. At sa pagkakataong ito, ay hindi na ako umatras. Nang makilala kita, akala ko'y isa ka lang spoiled na anak mayaman. Pero mali ako. Nakita ko ang lungkot sa MGA mata mo. Nakita ko ang sarili ko sa'yo. Isang taong uhaw sa pagmamahal. At habang mas nakikilala kita, nagbago ang lahat. Ang planong dati napakalinaw ay naging malabo. Ang galit na matagal kong inipon ay nagsimulang maglaho dahil sa'yo. Hinawakan niya ang aking MGA kamay. Sa pagkakataong ito, hinayaan ko siya. Ang init ng kanyang palad ay ang parehong init na nagpakalma sa akin noon. Pero ngayon, parang apoy itong sumusunog sa aking balat. Ara,
Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang paghihiganti ang nagdala sa akin dito. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, ang dahilan kung bakit gusto ko nang manatili. Tumingin ako sa kanyang MGA mata. Hinahanap ang kahit katiting na bakas ng pagsisinungaling. Pero wala akong makita. Ang nakita ko lang ay isang lalaking nagdurusa, isang lalaking naguguluhan, isang lalaking nagsasabi ng totoo. Ang puso ko ay nagtatalo. Ang isang bahagi ay sumisigaw, "Sinungaling! Ginamit ka lang niya! Umalis ka na!" Pero may isa pang bahagi, isang maliit at hangal na bahagi na bumubulong, "Mahal ka niya." Ramdam mo, di ba? Ito na ang pagkakataon. Sabay ninyong harapin ito. Anong gusto mong mangyari ngayon, Marco? Tanong ko. Ang boses ko'y mahina. Kalimutan natin ang nakaraan, sabi niya. Hinigpitan ang hawak sa aking MGA kamay. Itigil ko na ang plano. Magkasama tayong aalis. Magsisimula tayo ng bago. Malayo dito, malayo sa kanila. Tayong dalawa lang. Paano si Mama? Hindi niya tayo maiintindihan, Ara. Puno ng pride ang mama mo. Ang mahalaga ay tayong dalawa. Mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Hindi ba? Ang tanong na yon ay bumaon sa aking puso. Oo, mahal ko siya. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, sa kabila ng lahat ng sakit, ang pagmamahal na yon ay naroon PA rin, matibay at totoo. Napapikit ako. Anong gagawin ko? Ang isip ko ay sumisigaw ng mali. Pero ang puso ko, ang hangal kong puso, ay gustong maniwala. Gusto nitong kumapit sa posibilidad na ang pag-ibig namin ay totoo. Na kaya naming lagpasan ang lahat ng ito. Naramdaman ko ang kanyang MGA labi sa aking noo, isang malambot na halik. Magtiwala ka sa akin, Ara. Just this once, magtiwala ka sa atin. Bulong niya. At sa sandaling iyon, sa loob ng library na naging saksi sa aming MGA kasalanan, gumawa ako ng isang desisyong babago sa takbo ng aming MGA buhay, magpakailanman. Pinili kong maniwala sa kanya. Pinili kong kumapit sa matamis niyang kasinungalingan. Maya-maya, habang magkayakap kami, parehong pagod sa bigat ng aming pag-uusap, pumasok si Mama sa library. Mukha siyang masaya, isang bihirang pagkakataon. Good news! Masigla niyang sabi. Hindi napapansin ang tensyon sa pagitan namin ni Marco. The board just approved my proposal. We have to celebrate. Marco, mahal, I'm planning a surprise anniversary party for you next month. It will be a grand celebration. Napatingin ako kay Marco. Ang mukha niya ay namutla. Isang malaking selebrasyon. Isang gabi kung saan ang buong alta sosyedad ay naroon. Ang perpektong entablado. And Ara, anak, sabi ni Mama, bumaling sa akin. I want you to help me plan everything. Gusto kong maging perpekto ito para sa Tito Marco mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Isang party para sa lalaking nagplano na wasakin kami. At ako, ang anak, ang kasintahan, ang biktima, ay ang tutulong sa pag-aasikaso nito. Ang bitag ay nakahanda na. At ako, kusa akong naglalakad papasok dito. Underscore, 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 underscore. Ang pagpaplano ng anniversary party para kay Marco ang naging proyekto ko. Sa gitna ng walang katapusang board meetings at corporate takeovers, ito ang aking naging paraiso. Ito ang patunay sa lahat, sa aking MGA kaibigan, sa aking MGA karibal, sa buong mundo, na si Elara Valencia ay maaaring magkaroon ng lahat. Isang matagumpay na kumpanya at isang perpektong pamilya. Si Marco, siya ang aking tropeyo. Gwapo, matalino at mapagmahal. Mahal niya ako. At mahal niya si Ara na parang tunay na anak. Ano PA ang mahihiling ko? Ngunit sa MGA nagdaang linggo, may isang bagay na nag-iba. Isang distansya,
Isang lamig na hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. Akala ko noong una ay dahil lang sa stress sa trabaho. Pareho kaming abala. Pero ang lamig ay naroon kahit sa MJ sandaling kami lang dalawa. Ang kanyang MJ halik ay tila nagmamadali. Ang kanyang MJ yakap ay hindi na kasing higpit ng dati. May problema ba, mahal? Tanong ko sa kanya isang gabi habang nakahiga kami sa kama. Wala. Sagot niya, nakatitig sa kisame. Pagod lang sa trabaho. Hindi ako naniwala, pero hinayaan ko na lang. Ayokong magsimula ng away. Kailangang maging perpekto ang lahat para sa party. Pati si Ara, nag-iba. Noong una, masaya akong pumayag siyang tumulong sa pagpaplano. Akala ko, ito na ang pagkakataon para muli kaming maging malapit. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang lumalayo. Ara, ano sa tingin mo? Blue or silver ang motif? Tanong ko sa kanya isang hapon habang tinitingnan namin ang MGA swatches ng tela para sa tablecloth. Kahit ano po. Sagot niya, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang MGA sagot ay laging maikli. Ang kanyang MGA mata ay laging malungkot. Madalas ko siyang nahuhuling nakatulala. Malalim ang iniisip. At kapag tinatanong ko siya, ang laging sagot ay, wala po. Okay lang ako. Nagsimula akong makaramdam ng pag-iisa sa sarili kong bahay. Para akong isang estranghero na nanonood sa 2 taong pinakamamahal ko o na parehong may itinatagong sikreto. Isang gabi, 3 araw bago ang party, hindi ako makatulog. May isang kontrata na bumabagabag sa isip ko. Bumaba ako papunta sa aking opisina sa bahay para tingnan ang MGA dokumento. Para makasiguro sa isang detalye, naisip kong tingnan ang CCTV footage ng receiving area ng aming mansyon mula noong nakaraang linggo para makita kung anong oras eksaktong dumating ang delivery ng MGA papeles. Habang iniskan ko ang footage, isang eksena ang nakakuha ng aking atensyon. Gabi. Ang oras sa screen ay halos maghahating gabi na. Walang delivery. Ang nakita ko ay si Marco at si Ara. Nakatayo sila sa may hallway, malapit sa pinto ng hardin. Akala nila siguro ay walang kamera doon. Nakapause ang video. Nag-uusap sila. Masyadong malayo para marinig ang kanilang sinasabi. Pero ang kanilang MGA kilos, hinaplos ni Marco ang pisngi ni Ara. At si Ara, hindi siya umiwas. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang MGA mata at bahagyang isinandal ang kanyang mukha sa palad ni Marco. Ang eksena ay tumagal lang ng ilang segundo. Pero para sa akin, parang isang buong pelikula ng kataksilan. Mabilis kong pinatay ang monitor. Ang puso ko'y dumadagundong sa aking dibdib. Ano yon? Bulong ko sa sarili. Bakit? Bakit ganoon? Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko. Baka nag-aalala lang si Marco kay Ara. Baka may problema ang anak ko at naglalambing lang sa kanyang tito. Isang inosenteng kilos. Oo, yun lang yon. Hindi pwedeng maging iba. Pero ang imahe ay hindi nawala sa aking isipan. Sinunog nito ang aking utak. Kinabukasan, sinubukan kong maging normal. Ngumiti ako sa almusal. Kinausap ko sila tungkol sa MGA huling detalye ng party. Pero sa likod ng aking MGA ngiti, isa na akong detektib na naghahanap ng ebidensya. Naisip kong bigyan ng regalo si Marco. Isang bagay na personal. Isang bagay na magpapaalala sa kanya kung sino ang asawa niya. Naisip ko ang isang mamahaling pluma, isang bagay na magagamit niya sa opisina. Pumunta ako sa kanyang library para maghanap ng clue kung anong brand ang gusto niya. Habang binubuksan ko ang MGA drawer ng kanyang mesa, may nahagip ang aking mata. Isang credit card statement. Hindi ko ugaling manghimasok sa MGA personal na gamit niya. Pero ang imahe mula sa CCTV ay nagtulak sa akin. Kinuha ko ang papel. Tiningnan ko ang MJ nakalistang binili. MJ Restaurant, gasolina, MJ libro at isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko.
Isang transaksyon mula sa isang kilalang jewelry store sa Makati. Isang malaking halaga. Ang Petsa Mamiemo Petsa. Halos isang buwan na ang nakalipas. Ang description ng item, Luna Pendant Necklace. Isang kwintas. Hindi ko na maalala kung kailan niya ako huling binilhan ng alahas. At siguradong wala akong natanggap na kwintas na may pendant na hugis buwan. Sino ang binilhan niya? Isang kasamahan sa trabaho? Isang kliyente o isang kabit? Ang sakit ay biglang kumalat sa aking dibdib. Isang lason na mabilis na gumapang. Si Marco, ang aking perpektong asawa, ay nagtataksil sa akin. Binalik ko ang statement sa drawer. Ang aking MJ kamay ay nanginginig. Kailangan kong mag-isip. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan kong manahimik. Kailangan kong magmasid. Ang anniversary party. Iyon na ang huling pagkakataon. Titingnan ko sila. Titingnan ko kung paano sila kikilos. At doon, sa harap ng lahat, malalaman ko ang katotohanan. Dumating ang gabi ng party. Ang mansyon ay napuno ng MGA bisita. Mga politiko, MGA business tycoon, MGA celebrity. Ang lahat ay perpekto. Ang MGA ilaw, ang musika, ang pagkain. Ako ang reyna sa aking palasyo. Suot ang isang mamahaling gown, ngumingiti, at nakikipag-usap sa aming MGA bisita. Pero ang aking MGA mata ay laging naghahanap. Nasaan si Ara? Nakita ko si Marco na nakikipag-usap sa isang senador. Mukhang masaya at kampante. Pero ang anak ko hindi ko makita. Nagpaalam ako sa aking MGA kausap at umakyat sa ikalawang palapag. Marahil ay nasa kwarto lang niya. Habang naglalakad ako sa hallway, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto mula sa guest room. Sumilip ako. Si Ara. Lumabas siya, inaayos ang kanyang damit. At sa kanyang leeg, sa ilalim ng dim na ilaw ng hallway, isang bagay ang kumislap. Isang silver na kwintas, isang pendant na hugis buwan. Ang Luna Pendant Necklace. Napatigil ako sa paghinga. Ang hangin sa aking baga ay biglang naubos. Ang lahat ng tunog sa paligid, ang musika mula sa baba, ang tawanan ng MGA Vista ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas at masakit na pagbasag ng aking puso. Hindi lang pala asawa ko ang nagtaksil sa akin. Ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak, ay kasama sa pagtataksil na ito. Napahawak ako sa pader para suportahan ang aking sarili. Ang aking MGA tuhod ay biglang nanghina. Ang perpektong mundo ko, ang paraisong pinaghirapan kong buuin, ay gumuho sa isang iglap. At ang natira na lang ay ang nagbabagang abo ng katotohanan. Underscore, 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 underscore. Ang party ay isang magandang panaginip na naging bangungot. Nakapalibot sa akin ang MGA taong nakangiti, tumatawa, at nag-iinuman ng mamahaling champagne. Ang hangin ay puno ng magagarang pabango at mahinang jazz music. Perpekto ang lahat. Isang perpektong kasinungalingan. Bawat ngiti na ibinibigay ko ay parang isang sugat. Bawat pagbati ay parang isang pagpapanggap. Ang kwintas na bigay ni Marco ay nakatago sa ilalim ng aking damit. Pero ang bigat nito sa aking dibdib ay parang isang malaking bato. Ang sikreto namin. Ang sikretong unti-unti nang pumapatay sa akin. Nangako si Marco. Pagkatapos ng gabing ito, aalis kami. Magsisimula kami ng bago. Iyon ang tanging lubid na kinakapitan ko habang unti-unti akong nalulunod sa dagat ng pagkukunwari na ito. Nakita ko siya sa kabilang dulo ng ballroom, nakikipag-usap sa MGA kasosyo ni Mama. Nagtama ang aming MGA mata. Ngumiti siya. Isang maliit at sikretong nangiti na para sa akin lang. Isang pangako. Kumapit ako roon. Ilang oras na lang, Ara.
Ilang oras na lang at magiging malaya na kayo. Ara, isang boses sa likuran ko ang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Dahan-dahan akong lumingon. Si Mama. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang MGA mata, may ibang apoy na nagliliyab doon. Isang apoy na hindi ko PA nakikita dati. Malamig at mapanira. Sumama ka sa akin, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, pero may bigat ng isang utos na hindi maaaring suwayin. Tumango ako, ang aking lalamunan ay biglang natuyo. Sumunod ako sa kanya paakyat ng hagdan, palayo sa ingay at sa MGA mapanuring mata ng MGA bisita. Dinala niya ako hindi sa kanyang opisina o sa sala, kundi sa isang maliit na silid sa dulo ng hallway. Isang soundproof music room na halos hindi na namin ginagamit. Isinara niya ang pinto. Biglang nawala ang lahat ng tunog. Kami na lang dalawa sa nakakabinging katahimikan. Hindi siya nagsalita agad. Naglakad siya papalapit sa akin. Dahan-dahan na parang isang leon na pinagmamasdan ng kanyang biktima bago ito lapain. Huminto siya sa mismong harapan ko. Ang ganda ng suot mo, anak, sabi niya. Ang boses niya ay sobrang lambing na nakakatakot. Bagay sa'yo. Salamat po, Ma. May kulang lang yata. Pagpapatuloy niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. At bago PA ako makagalaw, mabilis niyang hinila ang isang bagay mula sa ilalim ng neckline ng aking damit. Ang kwintas. Ang Luna Pendant Necklace. Hinawakan niya ito. Itinaas sa pagitan naming dalawa para kumislap sa ilaw. Ang kanyang mukha ay wala PA ring emosyon. Maganda, sabi niya. Saan mo ito nabili? Ang dugo ko ay tila nagyelo sa aking MGA ugat. Nahuli na ako. Alam na niya. Maay. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Huwag mo na akong sagutin, sabi niya, at sa isang iglap, nawala ang kalamay sa kanyang mukha. Napalitan ito ng purong galit at sakit. Alam ko na kung kanino galing yan. Ang tanong ko, Ara, bakit? Nagsimula ng mamuo ang luha sa aking MGA mata. Ma, patawad. Patawad. Tumawa siya. Isang tawang walang bahid ng saya. Para saan? Sa pagtataksil sa sarili mong ina? Sa pag-aasawa sa lalaking kumakama sa'yo sa ilalim mismo ng aking pamamahay? Sandun, Ara? Ang kanyang sigaw ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Napahagulgol ako. Napayo ko sa hiya at takot. Paano mo nagawa sa akin to? Tanong niya. Ang boses niya ay basag na. Anak kita, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi niyo po ako nakikita, Ma. Isinagot ko sa gitna ng aking pag-iyak. Lagi kayong busy. Lagi na lang trabaho. Siya lang ang nakakita sa akin. Kaya ibinigay mo ang sarili mo sa kanya? Sa asawa ko? Hindi na ako nakasagot. Tanging MGA Hikbi na lang ang kumakawala sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Elara, Ara, anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang mukha niya'y puno ng pag-aalala. Lumingon si Mama sa kanya at ang galit sa MGA mata niya ay lalong nag-alab. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam, Marco. Tapos na ang palabas. Nakita ni Marco ang kwintas sa kamay ni Elara at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakita niya ang takot at pagkatalo sa aking mukha. Sa sandaling iyon, alam na naming pareho. Huli na ang lahat. Elara, mag-usap tayo, sabi ni Marco. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Mag-uusap? Ulit ni Mama. Ano PA ang pag-uusapan natin? Kung paano ninyo ako ginawang tanga ng sarili kong anak. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan, sabi ni Mama. Naglakad siya papalapit kay Marco. Siguro nga, kaya ipaintindi mo sa akin. Ipaintindi mo sa akin kung bakit ang pangalan mo sa MGA dokumento ng kumpanya mo noon ay De Villa. Ang buong silid ay tila huminto sa pag-ikot.
Napatingin ako kay Marco. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pag-aalala ay napalitan ng purong gulat. Paano? Paano nalaman ni Mama? Ano? Anong pinagsasabi mo? Nagawa pang itanong ni Marco. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw ni Elara. Nalaman ko na ang lahat. Ang paghihiganti mo. Ang plano mong sirain kami. Akala mo ba'y tanga ako? Akala mo ba'y hindi ko aalamin ang lahat tungkol sa lalaking pinakasalan ko? Humarap sa akin si Mama. Ang kanyang MGA mata ay nanlilisik sa galit at pagkasuklam. At ikaw, sabi niya, itinuro ako. Alam mo ba ito? Alam mo bang ginagamit ka lang niya para sirain tayo? Hindi ako makasagot. Ang dila ko'y parang naparalisa. Ang katahimikan ko ay sapat ng sagot. Diyos ko! Bulong ni Mama, napahawak sa kanyang dibdib. Kaya pala, hindi lang ito simpleng kalandian. Komplisado ka sa krimen niya. Hindi! Mahal niya ako. Naisigaw ko, kahit sa sarili kong pandinig, ay parang kasinungalingan na ang MJ salitang yon. Tumingin si Marco sa akin, pagkatapos ay kay Elara. At doon, sa harap naming dalawa, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Ang Marco na mahal ko ay naglaho. Ang natira ay ang malamig, mapait, at puno ng galit na si Marco Antonio de Villa Jr. Oo, sabi niya, ang boses niya'y mababa at mapanganib. Gusto kong sirain kayo. Gusto kong bawiin ang lahat. At malapit na. Sa katunayan, habang nagkakasiyahan tayo dito, ang MGA tauhan ko ay nagsasagawa na ng hostile takeover sa Valencia Holdings. Bukas, paggising mo, Elara, wala ka ng kumpanya. Parang bombang sumabog ang kanyang MGA salita. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Marco, sabi mo, ititigil mo na. Tumingin siya sa akin at ang tingin na iyon ang tuluyang pumatay sa aking kaluluwa. Malamig, walang emosyon, parang isang estranghero. Ito ang bayad sa MGA kasalanan ng ama mo. Bumaling muli si Mama sa akin. Ang sakit sa kanyang MGA mata ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, pagkasuklam. Isang tingin na ibinibigay sa isang bagay na marumi at walang halaga. Wala na akong anak. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan kaming dalawa ni Marco sa gitna ng MGA guho ng aming mag-iing kasinungalingan. Nakatayo lang ako doon, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang huling mag-iing salita ni Mama ay paulit-ulit na umuugong sa aking isipan. Wala na akong anak. Nawala ang aking ina. Nawala ang lalaking minahal ko. Nawala ang aking sarili. Sa isang gabi lang, ang buong paraiso ko ay naging abo. At ako ang may sulo. Underscore. Underscore, 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 underscore. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo sa music room matapos siyang umalis. Ang MGA salita ni Mama, wala na akong anak, ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa aking isipan. Bawat ulit ay mas malakas, mas masakit. Naglakad ako palabas ng silid na parang isang zombie. Nagsimula nang umuwi ang MGA bisita, ang kanilang MGA bulungan, at nagtatakang tingin ay parang MGA bubuyog na umiikot sa aking ulunan. Walang nakakaalam kung anong trahedya ang sumabog sa itaas. Ang nakikita lang nila ay ang anak ni Elara Valencia, suot ang isang magandang gown na may MGA matang walang buhay. Dumaan ako sa aking kwarto. Hindi para mag-impake, para sa PA. Wala na akong babalikan. Kinuha ko lang ang aking cellphone at ang maliit na purse na dala ko. Pagbaba ko, naroon na ang MGA Guardia sa may pinto. Naghihintay. Hindi nila ako kailangang tingnan. Alam ko na. Walang nagsalita. Walang nagpaalam. Lumabas ako sa malaking pinto ng mansyon kung saan ako lumaki. At narinig ko ang mabigat na pagsara nito sa aking likuran. Tapos na.
Nakatayo ako sa labas ng gate. Suot PA rin ang aking ball gown. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking balat. Ang MGA sasakyan ay dumadaan. Ang kanilang MGA ilaw ay sumisilaw sa aking paningin. Isa akong prinsesa na pinalayas mula sa kanyang palasyo. Isang masamang biro. Naglakad ako. Walang direksyon. Ang aking may giapaa sa loob ng mataas na takong ay nagsimula ng manakit. Hindi ko ininda. Ang sakit sa aking MGA paa ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa aking puso. Naglakad ako hanggang sa makarating ako sa isang lugar na hindi ko na pamilyar. Emaga ilaw ng karinderya. Emaga nag-iinuman sa kanto. Emaga gusaling luma at marumi. Dito ako dinala ng aking MGA paa. Malayo sa Forbes Park. Malayo sa aking dating buhay. Sa huli, sa natitirang pera sa aking purse, kumuha ako ng kwarto sa isang maliit at mumurahing motel. Ang amoy sa loob ay pinaghalong amag at panlinis. Ang ilaw ay madilaw at malamlam. Ang kumot sa kama ay manipis at magaslaw. Humarap ako sa salamin. Ang nakita ko ay isang estranghero. Isang babaeng nakagown na pang fairy tale na may buhok na magulo at makeup na kumalat na dahil sa luha. Isang basag na manika. Ito na ako ngayon. Ito ang resulta ng aking MJ pagpili. Kinaumagahan, nakaupo ako sa isang upuang hindi sa akin. Sa loob ng isang opisinang pinangarap kong angkinin sa loob ng 20 taon. Ang silya ni Elara. Ang CEO office ng Valencia Legacy Holdings. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw ko ang buong Makati. Ang MGA nagtataasang gusali. Ang abalang MGA kalsada. Mula dito, para akong isang Diyos na nakatingin sa aking kaharian. Nanalo ako. Nagawa ko. Ang paghihiganti na binuo ko mula sa abo ng aking pamilya ay sa wakas natupad na. Ang pangalan ng MGA de Villa ay nabigyan ng hustisya. Pero bakit? Bakit wala akong maramdamang saya? Bakit ang nararamdaman ko lang ay isang nakakabinging katahimikan? Isang malawak na kawalan. Ang tagumpay ay may lasang abo sa aking bibig. Tumayo ako at nilibot ang opisina. Lahat ng gamit ni Elara ay naroon PA. Ang kanyang MGA libro. Ang isang pluma na laging niyang gamit. Pero wala na ang isang bagay. Ang silver frame na litrato nilang mag-ina na laging nakatayo sa kanyang mesa. Kinuha ko ang aking cellphone. Tiningnan ko ang nag-iisang litrato ni Ara na mayroon ako. Isang stolen shot na kinuha ko isang hapon habang nagbabasa siya sa hardin. Nakangiti siya habang nakatitig sa libro. Hindi alam na pinagmamasdan ko siya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang buhok. Mukha siyang payapa. Mukha siyang masaya. Bago ko siya sirain. Ang huling MGA salita ko sa kanya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ito ang bayad sa MGA kasalanan ng ama mo. Gusto kong bawiin ang MGA salitang yon. Gusto kong bumalik sa gabing iyon at sabihin sa kanya ang totoo. Na sa gitna ng lahat ng aking galit at paghihiganti, ang pagmamahal ko sa kanya ang naging pinakatotoong bagay sa buhay ko. Pero huli na, ako ang pumili ng landas na ito. Pinili ko ang paghihiganti kaysa sa pag-ibig. At ngayon, nag-iisa ako sa tuktok ng isang mundong ako mismo ang sumira. 2 araw na akong nasa loob ng kwartong ito. Kumakain lang ako ng tinapay at umiinom ng tubig. Hindi ko sinasagot ang MGA tawag mula sa MGA kaibigan ko. Hindi ko binubuksan ang social media. Ayokong makita ang balita. Ayokong makita ang kanilang awa o paghusga. Sa 3 araw, isang hindi rehistradong numero ang tumawag. Sa hindi malamang dahilan, sinagot ko ito. Hello? Is this Miss Arabella Santos? Isang profesional na boses ng lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. Sino to? Mahina kong sagot. I'm Attorney David Lim. Counsel for Mrs. Elara Valencia Reyes, sabi niya. Pinatatawagan niya ako para formal na ipaalam sa'yo
na naghain na siya ng petisyon sa korte. Petisyon? A petition for your legal disinheritance. Tinatanggal ka niya bilang tagapagmana sa lahat ng kanyang MGA ari-arian, kabilang na ang iyong trust fund. The papers will be served to you soon. That is all. Bago PA ako makasagot, ibinaba na niya ang telepono. Napaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, disinherited, itinatakwil. Hindi dahil sa pera, hindi ko kailanman inisip ang pera, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Formal na, legal na, pinutol na niya ang lahat ng ugnayan sa akin. Ang huling hibla na nagdudugtong sa amin bilang mag-ina ay pinutol na niya ng tuluyan. Sa puntong yon, wala na akong luha, wala nang sakit. Ang nararamdaman ko na lang ay isang nakakapanghina at malamig na kawalan. Nasa pinakailalim na ako. Wala nang mas ibababa PA dito. At sa pinakailalim, sa gitna ng kadiliman, isang maliit na bagay ang biglang sumindi sa loob ko. Hindi galit, hindi awa sa sarili, kundi isang desisyon. Hindi pwedeng dito magtatapos ang kwento ko. Hindi ako pwedeng manatiling basag na manika sa isang maruming motel. Ang lalaking minahal ko ay niloko ako. Ang inang dapat nagmamahal sa akin ay itinakuwil ako. Nawala sa akin ang lahat. Pero may isang bagay PA silang hindi nakukuha. Ang sarili ko. Hindi ko ito ginagawa para sa pera. Hindi ko ito ginagawa para sa paghihiganti. Ginagawa ko ito para sa aking ina. Kahit na isinuka na niya ako, ina ko PA rin siya. At hindi ko hahayaang sirain siya ng isang lalaking pareho naming minahal at kinasuklaman. At higit sa lahat, ginagawa ko ito para sa sarili ko. Para patunayan na ako, si Arabella Santos, hindi lang anak ni Elara Valencia, hindi lang laruan ni Marco Reyes. Tatayo ako mula sa MGI guhong ito at haharapin ko siya. Sa huling pagkakataon, 4 na araw. 4 na araw akong nagkulong sa motel. 4 na araw na puro tinapay at tubig. 4 na araw na pagluluksa para sa buhay na nawala sa akin. Sa ika-5 araw, naligo ako. Isinuot ko ang pinakasimple kong damit na nasa aking purse. Isang itim na blouse at maong na pantalon. Isinuklay ko ang aking buhok. Tumingin ako sa salamin. Napakapayat ko. Malalim ang aking MGA mata. Mukha akong pagod. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ko ulit ang sarili ko. Hindi ang prinsesa, hindi ang biktima, kundi si Ara lang. Lumabas ako ng motel at naglakad papunta sa pinakamalapit na istasyon ng bus. Wala akong pera. Ibinenta ko ang mamahaling hikaw na suot ko sa isang pawn shop para sa kaunting halaga. Sapat lang para sa pamasahe. Ang destinasyon ko, ang tore ng kasinungalingan na itinayo ni Marco. Ang Valencia Legacy Holdings Building sa Makati. Hindi ko alam kung paano ako nakapasok. Marahil ay dahil sa awa ng MGA Guardia na nakakilala PA rin sa akin. O marahil ay dahil sa iniwan kong pangalan sa front desk at sa utos na rin mismo ni Marco, pinayagan akong umakyat. Habang nasa loob ako ng elevator, pinagmasdan ko ang aking refleksyon sa makintab na pinto. Ang babaeng ito ay ibang-iba na sa babaeng nakatira sa mansyon. Ang kahinaan ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Ang pag-ibig ay napalitan ng isang malinaw na pag-iisip. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa CEO floor, ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Ang MGA Executive Assistant, ang MGA Sekretarya, ang kanilang MGA bulungan ay parang MGA bubuyog. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso papunta sa malaking pinto na gawa sa naras sa dulo ng hallway. Hindi na ako kumatok. Itinulak ko ito at pumasok. Naroon siya, nakaupo sa silya ni Mama, nakatalikod sa akin at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad. Ang hari sa kanyang bagong kaharian. Hindi siya lumingon. Marahil ay alam niyang ako yon. Umalis ka na, Ara. Sabi niya, ang boses niya ay pagod at walang buhay. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap. Sagot ko,
Ang boses ko'y kalmado at matatag. Isinara ko ang pinto sa aking likuran. Dahan-dahan siyang umikot sa kanyang swivel chair para humarap sa akin. Kung ako ay mukhang pagod, siya ay mukhang wasak. Ang kanyang MGA mata ay malalim. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At ang karisma na dati bumabalot sa kanya ay naglaho. Ang nakikita ko na lang ay isang lalaking nalulunod sa sarili niyang tagumpay. Ano PA ang gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Nasabi ko na ang lahat. Nanalo na ako. Tapos na. Hindi PA, sabi ko. Lumapit ako sa kanyang malaking mesa. Hindi PA tayo tapos. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ako naparito para magmakaawa. Hindi ako naparito para iyakan ka o sumbatan. Naparito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Huminga ako ng malalim. Nagawa mo na ang gusto mo. Nasira mo ang kumpanya. Nasira mo ang pamilya namin. Nasira mo ako. Masaya ka na ba? Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong sakit sa kanyang MGA mata. Hindi mo maiintindihan ang pinagdaanan ko. Hindi nga. Pag-amin ko, hindi ko maiintindihan ang sakit ng pagkawala ng pamilya. Pero alam mo Marco, mayroon kang isang bagay na wala ang pamilya ko noon. At ano yon? Pagkakataon, sagot ko. Pagkakataon na pumili. Ang ama ko, gumawa siya ng masama para sa negosyo. Mali iyon. Pero ikaw, ang ginawa mo ay mas malala pa. Ginamit mo ang MGA tao. Ginamit mo ang pagmamahal. Maaari mo sanang pinili ang magpatawad. Maaari mo sanang pinili ang magsimula ng bago. Pero pinili mo ang landas ng paghihiganti. At tingnan mo kung saan ka dinala niyan. Nag-iisa ka sa isang silid na puno ng MGA bagay na inagaw mo sa iba. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang MGA mata ay hindi bumibitiw sa akin. Nagpatuloy ako. Inamin ko ang pagkakamali ko. Alam kong nagkasala ako sa aking ina at habang buhay kong pagbabayaran yon. Pero ikaw, kailan mo aaminin sa sarili mo na ang pinakamalaking biktima ng paghihiganti mo ay ikaw mismo? Tumayo siya. Ang kanyang MGA kamay ay nanginginig. Tumigil ka na. Hindi. Sabi ko, mas matatag PA. Dahil may isa PA akong gustong sabihin. Isang bagay na kailangan kong gawin, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Tinitigan ko siya, ang lalaking minahal ko ng buong puso, at sinaktan ako ng todo-todo. Pinapatawad na kita, Marco. Natigilan siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Pinapatawad kita, hindi dahil sa tingin ko'y karapat-dapat ka, paglilinaw ko, kundi dahil kailangan ko. Kailangan kong bitawan ang galit at sakit para makalaya ako. Ayoko nang maging biktima mo. Ayoko nang maging parte ng malungkot mong kwento. Mula ngayon, magsisimula na ako ng sarili kong kwento. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad papalayo. Bawat hakbang ay parang mas gumagaan ang aking pakiramdam. Parang isang malaking kadena ang natanggal sa aking MGA balikat. Nang nasa may pinto na ako, narinig ko ang kanyang boses, basag at desperado. Ara? Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Mahal kita, Ara. Ito ang MGA salitang matagal kong gustong marinig mula sa kanya ng may katotohanan. Ngayon, nang sa wakas ay sinabi na niya ito ng walang halong pagkukunwari, wala na itong epekto sa akin maliban sa isang bahagyang kirot ng panghihinayang. Pumikit ako. Alam ko, bulong ko, sapat lang para marinig ko. At iyan ang pinakamasakit sa lahat. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Hindi na muling lumingon PA. Iniwan ko siya doon, kasama ng MGA multo ng kanyang nakaraan at ang tagumpay na walang halaga. Para sa akin tapos na ang laban. At sa wakas, naramdaman kong ako ang tunay na nanalo. Pinatay ko na ang record button sa aking cellphone. Nakatitig ako sa maliit na screen. Ilang oras ng pag-amin. Ilang taon ng sakit na isinalaysay sa loob ng isang gabi. Tapos na,
Nailabas ko na ang lahat. 3 taon. 3 taon na ang lumipas mula noong gabing huli kong tinapakan ang opisina ni Marco. 3 taon na ang lumipas mula noong huli ko siyang nakita. Marami nang nangyari. Hindi nagtagal ang paghahari ni Marco. Ang galit ni Mama, nang humupa na ang unang bugso ng sakit, ay naging isang malamig at kalkuladong puwersa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon, lahat ng kanyang natitirang yaman para labanan si Marco. Isinampa niya ang kaso ng corporate fraud at hostile takeover. Dahil sa MGA illegal na paraan na ginamit ni Marco at ng kanyang MGA kasabwat, nanalo si Mama sa korte. Bumagsak si Marco. Mas mabilis PA kaysa sa inaasahan ng lahat. Nawala sa kanya ang kumpanya at naharap siya sa maraming kaso. Huli kong nabalitaan, ipinagbili na niya ang lahat ng kanyang ari-arian at bumalik sa probinsya kung saan siya nagmula. Naglaho siyang parang bula. Ang Valencia Holdings, hindi na ito naibalik sa dati. Ibinenta ni Mama ang karamihan sa shares nito para mabayaran ng MGA utang at pinsala. Ang natira na lang ay isang maliit na bahagi. Sapat para mamuhay siya ng komportable. Ang mansyon sa Forbes Park ay naibenta na rin. Ako? Pagkatapos ng araw na yon sa opisina ni Marco, hindi ako bumalik sa motel. Nagpunta ako sa bahay ng isang dati kong kaklase. Nilunok ang aking pride at humingi ng tulong. Mula doon, nagsimula ako sa pinakababa. Nagtrabaho ako bilang isang waitress sa isang coffee shop. Sa gabi, tumatanggap ako ng MGA maliliit na art commissions online. Bawat sentimong kinikita ko, pinaghirapan ko. Unti-unti, nakabangon ako. Nakahanap ako ng isang maliit na apartment na kaya kong bayaran. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral sa isang public university, kumuha ng kursong fine arts, ang kursong matagal ko nang pinangarap. Hindi na ako si Arabella Santos, ang eredera. Ako na lang si Ara, isang simpleng estudyante, isang artist, isang survivor. Ang relasyon namin ni Mama, iyon ang pinakamahirap ayusin. Sa loob ng 1 taon, wala kaming komunikasyon. Pagkatapos ay isang araw, nakatanggap ako ng isang maikling text mula sa kanya. Kumusta ka na? Isang simpleng tanong, pero para sa akin iyon na ang lahat. Sinagot ko siya. Nagkita kami. Ang una naming pagkikita ay sa isang tahimik na coffee shop. Malayo sa MGA mamahaling restaurant na dati naming pinupuntahan. Walang nagsalitaan sa unang 10 minuto. Tinitigan lang namin ang isa't isa. 2 estrangherong may parehong muka at parehong sugat sa puso. Pinapatawad na kita, anak, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero hindi ko alam kung paano. Ako rin po, Ma, sagot ko. Hindi ko rin po alam. At doon nagsimula ang aming mahaba at mabagal na paghilom. Walang magic words, walang biglaang pagyakap. Ang mayroon lang ay MGA maliliit na hakbang, lingguhang pag-uusap sa telepono, paminsan-minsang pagkikita para sa kape. Maraming bagay ang nasira na hindi na maibabalik PA. Ang tiwala, ang respeto. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, ang pagmamahal ng isang ina at isang anak ay naroon PA rin, naghihintay na muling mabigyan ng pagkakataon. Ngayon, nakaupo ako sa isang bench na nakaharap sa dagat. Ito ang lugar kung saan ako madalas pumunta kapag gusto kong mag-isip. Tanaw ko ang paglubog ng araw, ang paghahalo ng kulay kahel, rosas at lila sa kalangitan. Binuksan ko ulit ang aking cellphone. Tinitigan ko ang voice recording. Ano ang gagawin ko dito? I-delete? Itago. Pinindot ko ang send. Ipinadala ko ito sa iisang tao. Sa aking ina. Hindi para sumbatan siya. Hindi para ipaalala ang sakit. Kundi para sa wakas ay maintindihan niya ang lahat. Ang aking panig. Ang aking katotohanan. Ito ang huling hakbang sa aking pagpapagaling. Ang tuluyang paglaya. Pagkatapos kong isend, binura ko na ang file sa aking cellphone.
Huminga ako ng malalim. Ang hangin mula sa dagat ay sariwa at malinis. Hindi perpekto ang buhay ko. May MGA peklat pa rin sa aking puso. May MGA gabing binabangungot piirin ako. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung mapapatawad ako ng buo ni Mama. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng aking MGA pangarap. Pero okay lang. Dahil sa wakas, natutunan ko na ang pinakamahalagang leksyon, na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa ibang tao, hindi sa isang lalaki, hindi sa isang pamilya. Ito ay nagsisimula sa loob, sa pagpapatawad sa sarili, at sa pagbangon mula sa MG Abo. Dala-dala hindi ang bigat ng nakaraan, kundi ang pag-asa para sa isang bagong simula. Ang pangalan ko ay Arabella Santos, at ito ang simula ng aking kwento. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Arabella sa dilim at nagsisimula ang kanyang pagtahak patungo sa isang bagong umaga. MGA minamahal kong tagapakinig. Mula sa kaibuturan ng aming puso, dito sa Love Kilig TV, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo kay Ara. Mula sa kanyang matamis na pagkakamali hanggang sa kanyang mapait ngunit matatag na pagbango. Ang pagsulat sa kwento ni Ara ay isang paalala na ang puso ng tao ay isang napakakomplikadong lugar. May kakayahan itong magmahal ng walang hanggan, ngunit may kakayahan din itong masaktan at makasakit ng hindi sinasadya. Ito ay kwento ng MGA maling desisyon, ng MGA bawal na pag-ibig, at ng MGA pusong nasugatan. Ngunit higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad sa MGA taong nagkasala sa atin, kundi ang mas mahirap at mas mahalagang pagpapatawad sa ating MGA sarili. Ito ay tungkol sa pag-asang kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga na naghihintay. Kaya naman, nais naming marinig ang inyong boses. Ano ang pinakamahalagang aral na tumatak sa inyong puso mula sa kwento ni Ara? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Bawat isa sa inyong saloobin ay napakahalaga sa amin. Muli, mula sa aming lahat dito sa Love Kilig TV, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Love Kilig TV.